Magandang araw po sa ating pong lahat. At salamat po sa Diyos na tayo po ay dadako muli sa Kanya pong mga salita. Sa pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng salita po ng Diyos. At sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa gawain pong ito gabi-gabi ay nagpapasalamat po ako sa inyo pong patuloy na pagkikinig at pagsuporta sa gawain po natin. Nais ko pong ibahagi ang kasaysayan po sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 30. Basahin po natin yung verse 1 hanggang verse 20. Ikatlong araw ng sina David ay makabalik sa Siklag, samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalesita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kanilang asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Napasigaw sila ng iyak hanggang sa mamaos. Binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak. Kaya't siya'y dumulog kay Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod. At dinala naman ni Abiatar. Si David ay sumangguni kay Yahweh, malulupig po kaya namin ang mga Amalesita. Sige, habulin ninyo, malulupig ninyo sila at may liligtas sa inyong mga sambahayan, sagot ni Yahweh. Dinugis nga ni David ang mga Amalesita kasama niya hanggang sa batis ng Besor, ang 600 niyang tauhan. Ngunit pagdating doon, 400 na lang ang patuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan may nakita silang isang kabataang Ehipsyo na nakahandusay. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 buwig na pasas. Matapos kumain, ito'y pinanaulian ng lakas. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni umiinom. Tinanong siya ni David, sino ang Panginoon mo at taga saan ka? Ako po'y Ehipsyong alipin ng isang Amalesita. Iniwan na ako ng aking Panginoon pagkat 3 araw na akong may sakit. Nilusob po namin ang Negev ng mga Kereteyo na sakop ng Huda at ang Negev ng Caleb. Sinunog pa po namin ang buong Siklag, sagot nito. Maaari mo ba kaming samahan sa himpilan ng mga Amalesita? Tanong uli ni David. Kung ipapangako po ninyo sa akin sa ngalan ng Diyos na ako'y hindi ninyo papatayin, ni ibabalik sa dati kong Panginoon, ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalesita, sagot ng Ehipsyo. Verse 16. Itinuro nga ng alipin ng himpilan ng mga Amalesita. Nakita ni David na kalat-kalat ang mga ito. Sila'y masasayang nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan. Nagpapasasa sila sa kanilang mga samsam sa Filistia at Huda. Lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalesita hanggang kinabukasan ng gabi. Wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ng kanilang mga kamelyo. Nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalesita, pati ang 2 asawa ni David. Isa man sa kasamahan nila ay walang nabawas, matanda't bata maging sa kanilang mga anak. Nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalesita. At sinamsam pa ni David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito'y pinataboy niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Sinabi nila ito ay samsam ni David. Tayo po ay saglit pong manalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon minsan pa sa araw na ito na binigay niyo po sa amin, na kami po ay muli mong palalakasin. Muli mo kami hahamunin, O Diyos, sa mga aral na ito na aming pong pag-uusapan. Ano mang nakita mo, Panginoon, na kasalanan po sa amin, bahid dungis, O Diyos, mga pagsalangsang po namin, humihingi po kami ng kapatawaran. Loobin mo, O Diyos, na maunawaan po namin ito ayon sa inyo pong banal na kalooban. Inyo pong abang lingkod, O Diyos, gawin mong tungtungan na inyong mga paa. O Diyos, ikaw pong makikita po namin. Ikaw po, Panginoon, ang mahayag sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ano man tangka ng kaaway, tangka ng diablo, upang kami po'y guluhin, gambalain, ay amin na pong sinasaway sa pangalan ni Jesus. Lord, pinupuri ka namin.
Dinadakila ka namin, inaangkin at tagumpay ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nais ko pong ibahagi ang isa pong paksang tinawag ko po itong recovery. Sa ating pong panahon na pinagdaraanan, at alam ko po na marami po sa atin ang nakaranas po ng kawalan. Kawalan po ng hanap buhay, kawalan po na pinagkakakitaan, kawalan ng mga bagay na ating po tinatangkilik. At tayo po ay nag-iisip pa ano ba tayo makakabawi. Maging ako po ay tunay nga tinamaan po talaga tayo ng pandemic na ito. Financially, yung negosyo na meron po kaming maliit na negosyo po namin ay talagang tinamaan. Hanggang sa mga sandaling ito, biyaya po ng Diyos, nakakasurvive kami. Ginamit po namin ang kaunting naitabi namin sa negosyo. At meron pong mga kapatid po natin sa iglesia ang tunay nga na tumutulong sa inyo pong lingkod. At tunay nga, sabi ko nga sa aking asawa, ay pagkatapos ng pandemic, parang hindi ko alam saan at papaano magsisimula muli. At marahil ito po ay katanungan po ng marami po sa atin. Paano ba tayo makakabawi? Paano ba tayo makaka-recover doon sa pinagdaanan po natin ito? For Samuel chapter 30 ay karoon po ng problema sa panahon po ni David. At marahil ito po ay meron pong kahalintulad sa problema na ating pong pinagdaraanan sa mga panahon pong ito. Pag-usapan po natin yung recovery, paano po tayo makaka-recover, batay po sa kasaysayan po ni Haring David kung paano niya po na-recover yung mga nawala, kinuha sa kanya. Ngunit bago po yan, nais ko muna pag-usapan po natin ang mga dahilan kung bakit meron po tinatawag po nating loss, pagkawala. Reasons for loss. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit tayo pinawawalan? Ano po yung dahilan kung bakit meron pong mga pangyayari sa buhay po natin? Siguro hindi man po sa panahon ng pandemic, noong mga panahon pa na nakalipas. Marami po sa atin nawalan po ng mga ilang mahalagang bagay na meron po tayo. Ito po si Haring David na nawala po sa kanya. Yung kanya pong buong pamilya, yung nawala po sa buong Israel, kasama niya po kasi yung mga sundalo during his time. Nakikibaka po sila po ay nakikipaglaban sa labas ng kanilang pong kampo. At pagdating po nila doon sa kanila pong kampo, sa kanila pong bayan, sa lugar nila ay sunog yung bayan at yung kanila pong mga ari-arian, especially yung pamilya, mga asawa at mga anak ay kinuha po ng mga kalaban po ng nila Haring David. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit minsan sa buhay po natin tayo po ay nawawalan? Una, busy days. Siguro po na mga panahong yon si Haring David, dahil sa sobrang abala na meron po siya ay talaga naging busy po siya sa kanyang pong buhay. Diba? Ang kanya pong buong hukbo, mga mandirigma sa bansang Israel ay naging abala sa pagkikipaglaban na kanila pong ginagawa, sa pananakop na kanila pong ginagawa sa mga ilang bayan na nais po nilang mabawi. Sa buhay po natin, minsan isa po sa mga dahilan kung bakit nawawalan po tayo, ay yung pong kabisihan po natin. Nawawalan ka ng time sa pamilya mo kasi sobrang busy ka na. Nawawalan ka ng panahon sa sarili mo kasi sobrang busy mo na. Nawawalan ka ng panahon doon sa personal o social life na meron ka, Hindi mo na i-enjoy yung time na ikaw ay nasa kabataan pa, malakas ka kasi masyado kang busy. At marami ka masyadong ginagawa. Marami po sa atin ngayon ang nawawalan po ng mga ganitong bagay, yung social life, nawawalan po ng panahon sa pamilya, at nakakalungkot, nawawalan din po ng panahon sa Diyos dahil po bunga po ito ng kabisihan po natin sa buhay. Trabaho, negosyo, o anumang bagay na pinagkakaabalahan po natin, minsan yan po ay dahilan kung bakit tayo po ay nawawalan. Unpreparedness. Sa panahon po ni David, marahil yung pong mga tao po dinatnan po ng mga lumusob doon po sa lugar po nila ay hindi po handa. Marami po sa atin kung bakit po tayo nawawalan. Katulad po ng pandemic po ito, nawalan po tayo ng kabuhayan kasi unprepared po tayo, hindi po tayo handa. Nagkulangan po tayo ng budget kasi wala po tayong ganong savings, hindi po tayo handa, unprepared po tayo. So isa po sa mga dahilan kung bakit tayo po ay nawawalan
ng mga ilang bagay po sa buhay po natin, yung pagiging unpreparedness po natin. Nawawalan ka ng mahal mo sa buhay, namamatay po sila, binabawian ng buhay, marahil unprepared ka, hindi mo kayang tustusan yung pangangailangan po nilang medikal. Diba? Kaya ikaw ay nawawalan. Pangatlo, neglection, pabaya. Hindi mo pinapansin. Siguro, dahil naging common siguro sa iyo ang ilang mga bagay, maraming pagkakataon na hindi po natin pinapansin yung mga ilang bagay na ito na tila ba na nakasanayan mo na nakikita sa araw-araw. No? Siguro, maraming pagkakataon sa atin na parang tinatake for granted po natin yung mga taong nakapaligid sa atin, yung pamilya po natin, yung church na ating pong kinabibilangan, ang gawain ng Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, ang ministeryo na meron ka, bisa nane-neglect mo, nagiging pabaya ka. So, isa po ito marahil sa mga dahilan ko bakit tayo po ay nawawalan. Overconfidence. Misa naman tayo po yung nagiging overconfident. Si David, umalis po sila kasama po ng kanya po mga hukbo. Siguro, kumpiyansa po siya na habang sila po ay nasa laban, hindi po magkakaroon po ng hindi magandang pangyayari sa kanila pong kampo. So, siguro minsan nagiging overconfidence din po tayo sa buhay po natin kung bakit nawawalan po tayo ng mga ilang bagay na mahalaga po sa atin. Yung masyado ka bang tiwala sa sarili mo na kaya mo ang isang bagay. No? At tulad po ng mga nagtatake po ng mga exam, minsan po masyado kang confident doon sa general knowledge na meron ka, na kaya mo, matalino ka, sige. Diba, ginagamit mo pa yung versikulo for I can do all things through Christ who strengthens me. Maling konsepto, ano? Ang ganda ng versikulo, pero minsan mali ang paggamit po natin. Diba, magbabar exam ka, magbo-board exam ka, diba, ikaw ay kukuha ng pagsusulit, tapos sasabihin mo, I can do all things, hindi ka magre-review, no? Minsan, nagiging overconfidence ka, no? Nagiging mali yung pagtingin mo doon sa mga bersikulo sa Biblia at nagbubunga ito ng overconfidence at marahil babagsak ka sa exam, babagsak ka sa bar exam, sa board exam, sa mga bagay nito sa buhay mo kasi naging overconfident ka sa buhay mo. Nakakala mo kaya mo lahat. Apat na bagay marahil, no, mga dahilan ng pagkawala po natin. No? So, ano yung mga bagay na pwedeng mawala po sa atin? Pamilya, yung joy, yung reputasyon. Ito po, sa panahon po ng ni Haring David, nawala po yung kanyang pamilya, nawala po yung kanyang dalawa pong asawa, si Ahinoam at saka po si Abigail. Ang kanyang pong pamilya ay kinuha po ng mga tulisan. Maging po yung joy. Sila po ay masaya sapagkat ang dami pong tagumpay na binigay po ng Diyos sa mga labanan. Subalit ito po ay napalitan po ng kanila pong hinagpis at kalungkutan sapagkat pagka-uwi po nila, nawala po yung pamilya po nila at ito po ay nagbunga ng matinding kalungkutan, paghihinagpis sa kanila pong buong bayan. Reputasyon. Kay David po nawala po yung tinatawag pong reputasyon. Actually po sabi po ng verse 6, balisang balisa si David, na nababagabag na po si David pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya dahil sa sakit ng kalooban. So nawala na po yung pagtitiwala po, no? Yung mga agam-agam na ito, nag-iisip na yung kanya pong mga kasama, ano kaya kung gawin natin ito? Sa sobrang galit, no? Yung reputasyon nawawala kapag tayo po ay nangyari sa atin ang bagay na ito. Yung tiwala, no? Yung kanya pong mga tauhan na nagtiwala sa kanya sa mahabang panahon, dito po sa time na ito, nag-iisip po na hindi po maganda laban po sa kanila pong hari, no? So ito po yung mga dahilan ng marahil ng pagkawala po ng mga ilang bagay po sa atin, at ito rin ang mga ilang bagay na pwedeng mawala sa atin sa ating po pinag-usapan. Ang pag-usapan po natin, ano po yung ginawa po ni David na pwede po natin kapulutan po ng aral kung paano po siya naka-recover doon po sa ginawa po pagsalakay ng kanya pong mga kaaway na pwede po nating sigurong gayahin sa mga ilang aspeto ng buhay po natin. Pwede po nating i-apply yung mga prinsipyong ito na ating pong makikita. Tatlong bagay lang po ang nais ko pong bigyang pansin. Tatlong letter P. No? Ito po ay ginawa ko pong mas madaling tandaan. So, tatlong letter P ang nais ko po ibigay po sa atin. Una, yung kung paano po tayo makaka-recover, rules for recovery na ginawa po ni Haring David sa kanya pong panahon sa unang Samuel kapitulo 30. Yung pong unang letter P dito, yung pagdulog. Sabi ng verse 6, balisang balisa si David pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak, kaya't siya'y dumulog kay Yahweh.
Sa panahon na tayo po ay may problema, sa panahon na tayo po ay meron pong pinagdaraanan, kanino po tayo lumalapit? Kanino po tayo unang dumudulog, nagsusumbong, nagkukwento? No? Ito po sa pangyayaring ito, sabi ng verse 6, balisa na si David. Nag-aalala na siya, nababagabag na siya kasi yung mga tauhan po niya ay tila galit na po sa kanya. Sa mga panahon na siya po ay nagkaroon po ng problema, pagsubok sa buhay, nawalan ng kanya pong mga mahahalagang tao sa kanya, maging ng mga mahalagang bagay na meron po sa kanila, ay siya po ay natututong dumulog pa lagi sa ating pong Panginoon. Isa po sa pinakamagandang karakter po ni Haring David ay sa lahat po ng buhay po niya na makikita po natin sa Biblia, lagi niya pong isinasangkot sa kanya pong buhay ang Diyos na kanya pong pinaglilingkuran. Lagi niya pong isinusumbong ito sa Diyos. Lagi niya po itong idinadaing sa Panginoon. Lagi niya po itong sinasabi, ikinukwento sa kanya pong Diyos na pinaglilingkuran. Ang sabi ng Biblia, verse 6b, sa mga huling bahagi ng verse 6, at siya ay dumulog kay Yahweh. Napakahalaga po na alam po natin kung kanino po tayo dudulog. Kung kanino po tayo lalapit. Kung kanino po tayo magsusumbong, hihingi ng tulong sa mga panahon na tayo po ay nakakaranas po ng kawalan. At gusto po nating makabawi sa mga bagay na nawala sa atin. Exodus chapter 3 verse 7, naririnig ng Diyos ang ating mga daing. Ang sabi ng Biblia sa panahon ni Moses, no? Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay bumaba at nakita niya ang kalagayan ng buong Israel sa pananakop o pag-aalipin na ginawa po ng Egypt. At narinig niya yung daing. Alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan po sa Diyos. Ang Diyos po natin ay hindi po Diyos na bulag. Ang Diyos po natin ay hindi po Diyos na bingi. Na hindi niya po naririnig yung bawat pagtulog. Hindi niya po naririnig yung mga bawat pagsumbong. Siya po ay Diyos na nakakarinig, nakakakita ng bawat sitwasyon ng buhay po natin. Nakikita at naririnig ng Diyos yung bawat araw, bawat gabi na tayo po'y umiiyak na nananalangin sa Diyos. Lord, hayaan mo na mahinto itong pandemic na ito. Hayaan nyo po makabawi po kami. Hayaan nyo po, Lord, na makapagsimula po kaming muli sa buhay po natin. Nakikita at naririnig po ito ng ating pong Panginoon. Napakahalaga po yung pagdulog po natin sa Diyos sa kaparaanan po ng pananalangin, yung pakikipag-usap mo, pakikipag-dialog mo sa Panginoon, yung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Napakahalaga po na establish po sa atin, tinatawag po natin communication sa Diyos. Ano man yung bagay na pinagdaraanan mo, ikaw man ay masaya, mananalangin ka, dudulog ka sa Diyos. Ikaw man ay malungkot, dudulog ka sa Diyos. Hindi man maayos yung kondisyon ng katawan mo, tutulog ka sa Diyos. Wala ka man sa mood manalangin, tutulog ka pa rin sa Panginoon. In what manner ng kalagayan po natin sa buhay, napakahalaga po ng pagdulog po natin sa Diyos. Hindi lamang po tuwing may problema, hindi lamang tuwing tayo po ay may suliranin at merong pong nawawala. Higit sa lahat kapag tayo po pinagpapala, higit sa lahat kapag tayo po ay merong po mga bagay na magandang nangyari sa ating po mga buhay. At sa mga panahon na tayo po may problema, may pagsubok, matuto po tayong tumawag. Matuto po tayong dumulog sa Diyos upang malaman natin mula sa Diyos ano ba yung pwede natin gawin para makabawi. Ano ba yung hakbang na pwede po natin gawin para makabawi tayo doon sa pagkawala na naranasan po natin. Jeremiah chapter 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Ito po sinabi po ito ng Panginoon. Sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Ang sabi ng Bible sa panahon po ni Jeremias, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Ito po yung promise ni Lord na kapag tayo po ay dudulog sa Diyos, na kapag tayo po ay lalapit sa Panginoon, na kapag tayo po ay mananalangin sa Diyos, siya po ay tutugon. Siya po ay sasagot. Hindi lamang po siya basta sasagot. Ang sabi po ng Biblia, at
ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. Praise the Lord. Sa mga panahon na may problema ka, dumulog ka sa Diyos. Sa mga panahon na may suliranin ka, nawalan ka, di ba? Mayroong mga bagay sa iyo na nawala. At gusto mong ma-restore, gusto mong ma-recover ito sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, ako ay tutugon, sasagot sa iyo. At hindi lamang yan. Gagawa ako, makikita mo, gagawa ako ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Praise the Lord. Hindi lamang po siya basta nakikinig. Siya po ay kikilos upang gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay mo upang ma-recover mo yung mga bagay na nawala sa iyo. At sabi niya, at mahihirap na hindi mo nalalaman. Sabi niya, more than you expect. Ito po mamaya pag-uusapan po natin yung na-recover po ni David, higit pa doon sa nawala. Ganito pala tumugon ang Diyos kapag dumulog tayo sa Panginoon. Yung mga expectation po natin, yung mga inaasahan po nating bumalik sa atin na nawala dahil po sa pandemic, sa problema, suliranin, pagsubok sa buhay, mas higit pa riyan ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Matuto ka lamang tumulog, magsumbong, dumaing at makiusap sa ating Panginoon. Pangalawa, pagsunod, sabi ng verse 9, tinugis nga ni David ang mga Amalekita. Sabi kasi ng Panginoon na siya po'y dumulog sa Diyos, tumagot ang Panginoon. Sabi na, sige, habulin ninyo, malulupig ninyo sila at maliligtas ang inyong mga sambahayan. Sagot ni Yahweh, sabi ng verse 8. Sumunod po. Ito pong lingkod ng Diyos, si David. Napakahalaga po na tinatawag po nating pagsunod. Yung pong obedience. Sa parehong aklat po na ating po pinag-aaralan sa Kapitulo 15, basahin po natin yung verse 22 to 23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pagkikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsaman ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Ito po yung naging tugon po ng Diyos sa pagsuway na ginawa po ni Haring Saul. Inutusan po ng Diyos si Haring Saul na lusubin ang isa pong kaaway ng kanila pong bayan. Ang sabi niya, wala kayong titirang buhay. Maging tao, maging hayop, lahat. No? Wala kayong titirang buhay. Ngunit si Haring Saul po ay nagustuhan niya po yung mga ilang bagay na nandoon po sa labanan. At kinuha niya po yan, hindi niya po pinatay lahat. Lalo na po yung mga hayop ng kanila pong nilusob, hindi niya po pinatay yung mga magaganda. Alam niyo po yung intention po ni Haring Saul, ang ganda po eh. Yung pong motibo niya kung bakit niya po hindi po pinatay yung mga hayop na yon. Kasi gusto niya po itong ihandog sa Diyos. 'Di ba? Ano pong masama doon sa motibo ni Haring Saul kung titignan po natin? Gusto niya po itong ialay sa Diyos. Subalit kung lalaliman po natin yung ating pong pagtingin, yung kinagalit po ng Diyos ay hindi po yung puso ni Saul na handa po siyang maghandog, kundi po yung kinagalit po, yung ayaw po ng Diyos, yung pong puso ni Saul na hindi po siya handang sumunod sa Diyos. Gusto niya pong maghandog sa Diyos, tama yung motibo, ngunit mali po yung paraan ni Saul. Gusto niya pong maghandog at maghahandog po siya sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos, pagkuha ng mga bagay na ayaw ipakuha ng Diyos. Nakuha po ba natin? Kaya sabi ng propeta ng Diyos, sabi ni Samuel, akala mo ba malulugod ang Diyos sa handog? Kasi sinabi po ni Haring Saul, kaya ko lang naman kinuha yan, kaya ko lang naman hindi pinatay ang mga yan, kasi ihahandog ko rin naman sa Diyos. No. Akala po natin yung mga bagay na ito, di ba? Ito ay ihahandog ko sa Diyos, pero ang utos ng Panginoon ay sinusuway po natin. No. Obedience is better than sacrifice. Ano? Yung pagsunod po sa Diyos ay mas higit sa alinmang paghandog na pwede po nating ibigay sa Diyos. Because you know what?
yung pong pagsunod, yung pong obedience po na meron po tayo, ay maaari po itong gawin po nating isang uri ng pagsamba, isang uri ng paghahandog po natin sa Panginoon. Napakahalaga po ng tinatawag na pagsunod. Disobedience can destroy us. Si Haring Saul, nasira, nawasak yung kanyang karir sa pagiging hari. Pinalitan nga po siya ni Haring David. Why? Disobedience. Kaya napakahalaga po na kung gusto mong makarecover sa buhay mo, matuto kang sumunod doon sa mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Matuto tayong sumunod doon sa mga salita ng Panginoon na narito po sa Biblia na nagbibigay paalala sa atin kung ano yung mga dapat po nating gawin upang makapagpatuloy po tayo sa buhay po natin, na kung paano may nawala sa atin noon sa pagpapatuloy po natin sa pagsunod sa Diyos ay pwede po itong i-recover sa atin ng ating pong Panginoon. Si David po, siya po sumunod. Nang sinabi po ng Panginoon, sige, habulin nyo, sumunod po siya. Hindi po siya nag-atubiling sumunod sa utos po ng Panginoon. Why? Kasi yung nag-utos po sa kanya, naniniwala po siya na yung nag-utos po sa kanya ay magbibigay sa kanya ng pagtatagumpay. Yung pagsunod na mayroong pong kasamang pagtitiwala, yung pong pagsunod na mayroong pong kasamang pananampalataya doon sa Diyos na nag-utos at nagbigay ng pahintulot sa atin, gawin ang mga dapat nating gawin upang ma-recover yung bagay na nawala sa atin. So, una, pagdulog. Pangalawa, pagsunod sa naging tugon ng Diyos sa pagdulog na ginawa mo. Pangatlo, pagpapatuloy. Yung pangatlong P at huling P. Pagpapatuloy. Verse 9 to 10, tinugis nga ni David ang mga Amalekita, kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Ngunit pagdating doon, 400 na lang ang patuloy na sumama kay David. Take note of the word patuloy. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Pagpapatuloy. Dumulog ka sa Diyos, sumunod ka sa Panginoon. Yung po recovery na ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin, maaaring may nawala po. Maaaring nawalan po tayo ng ilang mga bagay sa buhay po natin, pamilya, trabaho, hanap buhay, negosyo, yung health mo. Diba? Ano mang aspeto ng buhay mo nawala. Yung po recovery na nangyayari po sa atin, hindi po yan instant. Diba? Na isang kislap mata lang, diba? May 15, katapusan ng lockdown, May 16, okay na lahat, recovered na, no? Bagyang pamalahan po natin, yan po ay dadaan po sa tinatawag po recovery period. Lahat po tayo. At yung recovery po yan ay hindi po ganoong kadali, hindi po ganoong kabilis. No? Marami po sa atin ang talagang magbibigay po ng panahon, ng oras, ng effort para tayo po ay makarecover ulit. Magpatuloy kahit pagod na sila. Sa verse 10, makikita po natin 600 po yung sumama kay David. Subalit dahil sila po ay galing sa laban, tapos dumating po sila na wala pa po yung mga pamilya nila, sabi ng binasa po natin, umiyak po sila. Nang napakatagal, namaos sila, napagod sila. Kaya no sila po ay lulusob na po sa kalaban sa mga Amalekita at sila po ay i-recover na yung mga nawala, kahabulin sila. Pagod po, napagod po yung 200. Bisa sa buhay po natin, meron ka makikita pong mga tao, maaari siguro parte ng pamilya mo, parte ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, o kasama mo sa iglesia na pinaglilingkuran po natin, o kasamang manggagawa po natin, di ba? Di pa natin kilala, di na natin alam. Diba? Pero sila nakakaramdam po ng pagkapagod doon po sa proseso po na recovery. Pero mahalaga po dito, kahit pagod na po sila, ikaw, magpatuloy ka. Parang si Haring David, hindi niya po pinagalitan sapagkat yun po ay tao na pagod. Diba? Kaya mababasa natin sa Bible, sila na lang po yung naging tagabantay po ng mga ilang gamit po nila doon sa lugar kung saan po nagpahinga po yung 200. No? Bagamat sila po pagod, bagamat ayaw na po nila, siguro sabihin na natin sumuko. Diba? Pero tayo po, magpatuloy po tayo para ma-recover po natin ang mga nawala po sa atin. Magpatuloy kahit pagod ka na. Naniniwala po ako si Haring David sa pagod din. Kakaisip.
Diba? Pagod po siya diba? Kakalid, kakapanguna sa bayan po ng Israel. Pagod po siya sa labanan. Pero kahit ganun po yung sitwasyon, kahit pagod ka na sa buhay mo, katulad ni Haring David, meron po kasing umaasang bayan. Meron pong umaasang mga pamilya. Katulad mo, lalo na magulang ka, di ba? Breadwinner ka, katulad po natin, kahit pagod na po tayo, minsan sinisikap mong nasabihin na kaya pa. Kasi why? Kasi hindi ka pwedeng sumuko. Kasi kung susuko ka at mapapagod ka at hihinto ka sa laban, paano mo mababawi yung mga nawala? Paano mo marirecover? Diba? Manggagawa ka, leader ka ng church, pastor ka, di ka pwedeng sumuko. Diba? Lahat po tayo, diba? Nag-iisip, May 16 ba? Diba? Kasi yung May 15, ang alam ko po, yan po, Sabado. May 16, yung bubang, o May 16, Sabado, yung po May 17, yata, ay linggo, kung di mo nagkakamali, unang linggong yon after po ng lockdown. Tayo po ba ay papayagan pong makapanambahan, makapag-service? Paano po tayo magsisimula uli? Diba? Pero bilang isang leader, bilang isang pastor, hindi ka pwedeng, diba? Hindi ka pwedeng sumuko, diba? Hindi ka pwedeng ipakita mo na wala na, ayoko na, pagod, kayo na. No. Si Haring David hindi siya nagpaiwan, no? Nagpatuloy po siya. Pagpatuloy, no? Kahit pagod ka na. Kahit minsan parang ayaw mo na. Kasi magpatuloy ka kasi una dinulog mo ito sa Diyos. Siya yung nagbigay na pahintulot na gawin mo yun. At kapag ang Diyos ang nag-utos, bibigyan kanya ng kalakasan upang makapagpatuloy. When God leads, He provides. Kapag ang Diyos ang nanguna, kapag Diyos ang nangutos, kapag ang Diyos ang nagbigay ng pahintulot, ipuprovide na yung lakas na kailangan mo. Ibibigay niya yung finances na kailangan mo. Ibibigay niya yung ayuda na kailangan mo. Magpatuloy para sa tagumpay. Ikaw ay magpapatuloy, hindi lamang para ikaw ay makabawi, makarecover. Bagamat isa po yun, hindi lamang para itaas mong muli yung sarili mo, katulad po ni Haring David kasi siya ay hari. No. Ikaw ay magpapatuloy kasi gusto mong makamit yung tagumpay. Para kanino? Para sa iyo, para sa bayan, at higit sa lahat para sa Diyos. Kasi gusto po nating patunayan, ipakita sa mga tao na patuloy na lumalaban sa mga lingkod ng Panginoon sa bayan ng Diyos. Na kapag ang Diyos ang nag-lead ng una sa tagumpay at sumunod ang kanyang bayan, walang pagsalang makakamit ng kanyang lingkod, ng kanyang bayan ang tagumpay. Magpatuloy ka para sa tagumpay. Matthew chapter 24 verse 13 and Matthew chapter 10 verse 22, manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, na sabi ng Bible. Yung magpapatuloy hanggang wakas. Diba? Hindi usapin po dito kung paano ka nagsimula. Marami po sa atin nagsimula po ng tama, nagsimula ng maganda, yes. Pero ang usapin po dito, nagpapatuloy ka pa ba? O bumalik ka na sa dati mong buhay sa pagkakasala. Bumalik ka sa dati mong buhay na hiwalay sa Diyos. Diba? Pangit ba yung simula? Pangit ba yung naging nakaraan po natin? Ang mahalaga, yung pagpapatuloy po natin sa harapan po ng Panginoon, sa paglilingkod natin sa Diyos, ay pagpapatuloy na meron pong kabanalan, pagsunod, pagdulog sa harapan po ng ating pong Panginoon. Nais ko pong basahin at dito po ako magtatapos. Sabi ng verse 18 ng ating pong context, nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang dalawang asawa ni David. Yung pong word na sabi niya, nabawi nila ang lahat. And David recovered all. Ang sabi po ng English version po niyan. Yung pong lahat ng kinuha ng kalaban, yung pong lahat ng kinuha ng kaaway po ni David ay nabawi po nilang lahat. Sabi ng verse 19, isa man sa mga kasamahan nila'y walang nabawas. Imagine that.
Nawalan ka ba ng hanap buhay? Nawalan ka ba ng pera, ng negosyo, ng kapital, ng puhunan? Dahil po sa pandemic na ito, sabi ng Biblia, katulad po ni Haring David, kung matututo ka lamang dumulog, sumunod at magpatuloy sa Panginoon, isa man sa mga kasamahan nila walang nabawas, matanda't bata, maging sa kanilang mga anak, nabawi nga nilang lahat ang sinamsang ng mga Amalekita. Ibabalik ng Diyos. Makaka-recover ka muli. Kung ipagkakatiwala mo sa Diyos, nang after ng lockdown na ito, na yung recovery period ang hinihingi mo, ay idudulog mo sa Diyos, at ipagsusunod mo sa Diyos, at ipagpapatuloy mo para sa Diyos. Ito po yung maganda rito. Hindi po natapos sa nabawi nilang lahat. Hindi po natapos sa nakuha po nilang lahat. Kapag sa Diyos ka talaga nagtiwala, dumulog, sumunod, nagpatuloy, higit pa sa iyong inaasahan ang iyong marireceive. Sabi ng verse 20, at sinamsampa ni na David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito'y ipinataboy niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Sinabi nila, ito ay samsam ni David. Nabawi nilang lahat. Walang namatay, walang nagkulang, walang nabawas. Meron pang ibinigay ang Diyos maliban sa inaasahang recovery nila David. Sa mga susunod pong bersikulo, pinaghati-hatian po nila yung mga samsam na nakuha po nila. Pati po yung 200 na naiwan po doon sa isa pong lugar na napagod. Kasama doon po sa kanila po mga samsam, pinagparti-partihan po nila. Pati po yung mga matatanda na nandoon po sa kanila pong lugar na hindi po sumama lahat. Imagine that. Makaka-recover ka. Makakabawi ka after ng lockdown. Matuloy man na matapos ang ECQ ng May 15 at magkaroon po ng GCQ, unti-unti i-recover ang panibagong simula na meron po tayo. Makaka-recover ka. Hanap buhay mo, yung kasiyahan mo, yung tinatangkilik mo, pamilya mo, negosyo mo, puhunan mo na nawala. Ang sabi niya, i-recover po ng Diyos. Hindi lang basta i-recover, mas higit pa sa nawala ang ipapalit ng Diyos. Tatagtagan ng Panginoon yung nawala. Ibabalik yung nawala. Isasauli yung nawala. Marirecover yung nawala. Madadagdagan pa ito. 3 bagay. 3 P ang nakita ko po sa kasaysayan po ni David. Pagdulog. Pagsangguni sa Diyos. Diba? Yung pong pangalawa, pagsunod. Diba? Yung pong obedience natin sa Panginoon. Matuto kang sumunod. Matuto kang mag-obey. Pag sinabing oo, sumunod ka. Pag sinabing hindi, wag mong gagawin. Pag sinabing maghintay ka. Pag sinabing wag mo na wag. Pangatlo, magpatuloy. 3 P, 3 bagay na pwede mong gawin sa panahong ito ng recovery po natin sa panahon ng pandemic na ito. Tapusin po natin sa panalangin. Sa bawat po nakikinig at makikinig pa po sa video ito, kagaya po na sinabi po ng ating po kamanggagawa, marami po ang nagpapadala po ng mensahe po sa kanila na meron po mga bagong nakakapakinig ng ating po mga mensahe. Salamat po sa Diyos at inaabot po kayo ng salita po ito. At hindi po yan aksidente. Yan po ay kalooban po ng Panginoon at itinakda ng Diyos na marinig. Ngayon mo lang napakinggan ang mga mensaheng ganito, maaaring maraming nawala sa iyo. Wala pang pandemic, at nung nagkaroon ng pandemic, pamilya, relasyon mo sa Diyos, gusto niyang ma-recover ng Panginoon. Nais kitang tulungan sa isa pong panalangin po ng pagsuko. Hayaan mong i-recover po natin yung relasyon po natin sa Panginoon sa pamagitan po ng pagsuko ng buhay natin sa Diyos. Sa pamagitan po ng pagsisisi po ng kasalanan po natin, i-recover po tayo ng Diyos, tubusin po tayo. Hallelujah. Sa pamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoon, ng kanyang kamatayan, tayo po tinubos ng Diyos. Hayaan mong ma-recover ka ng Panginoon sa pagkakalugmok mo sa kasalanan. Nais kitang tulungan sa isang panalangin ng pagtanggap sa Diyos.
John chapter 1 verse 12, datapwat lahat ng nagsampalataya sa Kanya o nagsitanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, hindi sa kalooban na lamang, kundi sa kalooban ng Diyos. Romans chapter 10, sabi ng Bible, kung ipapahayag ng iyong mga labi ng Panginoon, namatay na buhay, binuwis ang Kanyang buhay para sa iyo, sabi ng Biblia, maliligtas ka. Ngayon pong araw, nais kitang tulungan sa isang panalangin ng pagtanggap. Kung nariyan ka, inaanyayahan kita. Revelation chapter 3 verse 20, sabi po ng Biblia, kumakatok sa pintuan ang Panginoon, papasukin po natin siya. Kung ikaw yan, first time mo ito, hindi ka pa Kristyano, diba? Nais kitang pangunahan sa isang panalangin. Ulitin mo ng bukal sa puso ang panalangin ito, panalangin ng pagsisipagtanggap sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ulitin mo ang panalangin ito. Amang Diyos, salamat po na pinaunawa mo sa akin ang mga bagay na ito. Sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pong kasalanan. Hayag man ito o lihim. Sa oras pong ito, inaanyayahan po kita sa aking pong buhay. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya po ako sa inyo pong ginawa, na kayo po ay bumaba dito sa lupa. Kayo po ay napako sa krus. Kayo po ay namatay para sa akin. At kayo po ay muling nabuhay. At kayo po ay muling babalik. Ako po'y sumasampalataya sa katubusan, kapatawaran, kaligtasan na inyo pong ibinigay na sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nais ko pong ipanalangin ng bawat isa po sa ating mananampalataya, makamanggagawa na nakapakinig po ng mensahe pong ito. Lahat po tayo, marami pong nawala po sa atin. Pero meron pong recovery, meron pong pagbawi, meron pong restoration na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Angkinin po natin yan. Tayo po yung manalangin. Ama Diyos, salamat po Panginoon na pinaunawa mo sa amin ang katotohanan po ito base po sa kasaysayan po ni Haring David. 3 bagay, 3 P. Pagdulog, pagsunod at pagpapatuloy. Hayaan niyo po na makita niyo po sa amin na 3 bagay na ito. Yes Lord, mula nung kami nabuhay hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon, marami na pong nawala sa amin. Marami po mga bagay na na-miss po namin sa aming buhay. Kapabayaan, kabisihan, kawalan po ng interes, ng oras. Patawarin niyo po kami. Lord, ngayon po, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo. Tulungan niyo po kaming ma-recover ang buhay po na ninakaw po ni Satanas. Ang joy na kinuha po ng dyablo. Ang pananampalataya na kinuha po ng pag-aalinlangan. Lord, hayaan mo ma-recover po namin. Turuan niyo po kami kung ano po dapat po namin gawin. Hanap buhay po namin nawala, puhunan na nawala, negosyong nawala, hanap buhay na nawala. Lord, i-restore mo po, Panginoon. I-recover mo. At hayaan mo na kami po ay matutupong sumunod sa mga bagay na inyo pong ibibigay at ipapagawa sa amin sa pagpapatuloy ng aming pong buhay sa paglilingkod sa inyo. At tulungan niyo po kami magpatuloy pa hanggang wakas ng buhay po namin dito po sa lupa. Hanggang sa dakilang araw na ikaw po, Panginoon, ay makita po namin ng mukhaan. Lord, i-restore mo ang mga nawala sa amin. I-restore mo, Panginoon, ang bawat nawala sa amin. Tulungan niyo po kami. Mahabag po kayo sa amin. Sa lahat po na nakikinig, na wala yung hanap buhay niya. May nakikinig na wala yung hanap buhay niya.
May nakikinig na wala yung lakas niya, nagkaroon siya ng karamdaman. May nakikinig ngayong araw na nawala yung kanyang negosyo, nawala yung puhunan niya. May nakikinig ngayon na wala yung pamilya niya, nawala yung mga bagay na kanya pong tinatangkilik. Lord, nawala yung gala na sa paglilingkod sa iyo. Lord, nawala, Panginoon, yung pananabik niya sa pag-worship sa inyo. Lord, may nakikinig ngayon pong araw na nadarama niya ang mga bagay na ito. I-restore mo ito sa kanya. Makabawi siya. At hindi lang basta makabawi, mas higit pa sa nawala ang kanya pong makakamit. Salamat, Panginoon. Ngayon pong araw, pinapupurihan ka po namin. Sinasamba ka namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa bawat po nakinig. At sa pagpitatapos po, nais ko po kayong anyayahan. Bukas po, alas 10 po ng umaga, tayo po ay meron pong online na worship service. Ito po ay pansamantalang ginagawa po natin. No? Hindi po ito ang magiging normal way po natin ng worship. Ito po ay pansamantala. Alam ko po na hindi po ito ganoon kakomportable, pero pansamantala ito po ay ginagawa po natin. Alas 10 po bukas ng umaga, muli sa akin pong Facebook, sa akin pong profile, yan po ipapalabas, no? Sa mga kamanggagawa, sa mga kasama ko po sa gawain po ito, hayaan nyo po na ito po ay i-share po ninyo sa panahon po na nakalive po tayo. I-watch party po ninyo, kasi yung po mga friends po ninyo na hindi ko po friends, kapag ito po ay na-share sa timeline po ninyo, ay makikita din po naman po nila at maging pagpapala po yung gawain po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa ganitong paraan po, tayo po ay nakakatulong po sa pagpapalagana po ng Ebanghelyo po ng Panginoon. Bukas po, Mother's Day, ay nais ko na pong mauna sa bawat pong nanay ngayon na magdiriwang ng kanila pong araw. No? Napakabuti po ng Diyos. Meron po tayong mga nanay. At nagpapasalamat po ako at bumabati ng Happy Mother's Day. Tunay po na kayo po ay isa sa mga bayani ng mga pamilya po natin. No? Sa aking po magulang, kay Nanay Presi, no? Happy Mother's Day. No? Mahal na mahal ko po ang nanay ko pong ito na nagpalaki po sa akin. Sa aking pong asawa na talagang sumusuporta sa gawain po ng Panginoon. Talagang walang sawa sa sakripisyo din po niya alang-alang po sa ministry. Na mahal ko po yan. Yung asawa ko po niyan, Sister Aiselin. Happy Mother's Day sa inyo. Kay Pastor Adel, no? Kay Pastor Adel, no? Nakaka-touch po ang taong ito. Sabi nga po niya na minsan po ako nga nangaral sa kanila pong iglesia. Yung kanyang introduction, ito ay isa sa mga itinuturing kong anak. So, no, sa aking nanay, diba? Kay Pastor Adel, ang aking tinuturing na magulang ko din naman, ay maraming salamat sa lahat ng mga suporta, pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin. Sa mga kamanggagawa ko, Pastora Nia, wala pong sawa na sila po sumusuporta sa gawain po ng Panginoon. Salamat. Happy Mother's Day po sa inyo. Kay Pastora Evelyn, Happy Mother's Day po sa inyo. Kay Pastora Glenda, kasama po natin sa gawain po ng Diyos. Kina Sister Mai, diba? Gueco, mga magulang po yan. Kina ate, pangalan ba? Ate Mercedes Celetaria, mga nakikita ko pong pangalan. Kay Ate Lani, yan. Happy Mother's Day po sa inyo. Kanino pa ba? Kay Ate Teresita Santiago, kay Ate Tessie Maliwat, no? Sana po yung mga hindi ko po mabanggit, wag po kayong magtampo, kulang po yung oras, haba po tayo. Pero sa inyo po, no, lahat, kay Clarice, no, nanay na rin po pala ito. Kay Clarice, Happy Mother's Day. Kay lola mo, sa nanay mo, kay Angelica, di ba? Kay Sister Marie Chris, Happy Mother's Day sa mga member po nating ito sa Touch Life po sa Bagalang, Pampanga. So, Happy Mother's Day po sa ating lahat. Kung hindi ko man po nabanggit ang mga pangalan po ninyo, alam po ng Diyos na mahal ko po kayo. At ako pinagpapasalamat na kayo po ay nagiging parte po ng buhay ko. Pinagpala po ako sapagkat marami po akong nanay. Kay Lola Rose na nasa Amerika. Praise God. Salamat. Salamat po ito. Salamat po sa kanila. Happy Mother's Day po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli, marami pong salamat at magandang araw po sa ating lahat.